upang maging matatag ang katawan ni Kristo. Binigyan tayo ng Lord ng iba't ibang kaloob. Binigyan tayo ng Lord ng iba't ibang talento. Pero isang disenyo niya upang ihanda tayo ang lahat ng kanyang mga hinirang para maging matatag ang bawat iglesia. Ang Lucena Christian Fellowship, salamat sa Panginoon sa iba't ibang kaloob na meron ang membro ng Lucena Christian Fellowship. Tanong dahilan ng Lord para maging matatag ang katawan ni Kristo. Tayo, as a church, nakikita ko po itong mga bago natin tambourine dancers. Salamat sa Panginoon sa buhay ni Ate Pichi. Nakakatuwang tingnan. Bukod sa magaganda na magagaling pa. So, totoo naman. At iba't iba. At sana sa iba't ibang paraan, mga kapatid natin na narito, sana magamit kayo ng Lord sa iba't ibang paraan. Yung mga gifts na meron kayo, yung mga kaloob na ibinigay sa inyo ng Lord sa ating lahat, gamitin natin ito para sa Panginoon. Alam niyo po, hindi huli. Marahil parang ang tagal ko nang nalimutan yung gift sa akin ng Lord. Ang tagal ko nang hindi nagagawa yung alam ko naman dati. Pero alam niyo po, kapag ito'y ginawa natin ng para sa Panginoon, wala pong huli para sa Panginoon. At ang totoo, yung gifts na meron tayo, kapag hindi natin ginamit, kukunin yan sa atin ng Panginoon, babawiin sa atin yan. Kaya kayo, kung magkaloob meron kayo, kung kayo man ay merong magandang tinig, gamitin ninyo para sa Panginoon. Kung kayo man ay binigyan ng Lord ng talento para ipahayag ang salita ng Lord, gamitin natin. Yung mga tambourine dancers, kung meron sa inyo yung may kaloob na sumayaw pa para sa Panginoon, gawin natin ito para sa Panginoon. Yung may kaloob na magturo, alam niyo po yung ating Sunday school, yung mga kabataan natin, sana madagdagan pa ang ating mga Sunday school teachers. Salamat sa mga Sunday school teachers natin ngayon. Salamat sa kanilang ginagawa. Iba't ibang kaloob na ibinigay sa atin ng Lord, gamitin natin. Ang totoo, sabi ng Korinto, may iba't iba ang nagtatanim, iba't iba ang nag-aani. Pero hindi mahalaga kung sino man yung nagtatanim. Ang mahalaga, yung nagpapatubo. Marahil iba yung nagsishare ng gospel, marahil iba yung nagpa-follow ups, marahil iba yung contact seeker, iba yung naghahatid, iba yung sumusundo, iba yung nananalangin. Pero tayo ay ginawa, pinagsama-sama ng Lord, design ng Lord sa ating gumawa ng sama-sama. At hindi mahalaga kung ano man yung ginagawa ng bawat isa. Hindi mahalaga in a sense na walang halaga yun. No, yung ginagawa natin para sa Panginoon ay mahalaga sa Panginoon. Buhay yung mamamaligon. Pero ang ibig ko sabihin na hindi mahalaga kung sino man yung ginagawa. Ibig ko pong sabihin, hindi yun nagtatanim, hindi yun nagtitilig ang mahalaga, kundi yung Diyos na siya nagpapatubo at nagpapalago. Amen po. Ang mahalaga, yung Diyos na siyang nagpapalago ng kanyang salita na tinatanim natin sa buhay ng ibang tao. So, nais ng Lord na magsama-sama tayo, not only in harmony, but in love, na may pagmamahalan sa isa't isa. Sabi po ng Romans chapter 12, verse 9 to 11, maging tunay ang inyong pagmamahalan. Kasuklaman ninyo ang masama at baka ibigin ang mabuti. Take note, maging tunay. Alam niyo po, madaling magpakita na mahal natin ang isang tao. Pero Lord yung nakakaalam na totoong pagmamahal na meron tayo. Pero sabi ng Lord, maging tunay ang inyong pagmamahalan. So, sa LCF po, bawal ang plastic. Yung plastic po dyan, bawal itapon. So, bawal. Bawal ang plastic. So, naalala ko yung plastic, speaking of Tupperware, yung nanay ko, dati,
Pag yung Tupperware na andun sa cabinet, ayaw kapagamit sa amin. Pag yung mga ibang ginagamit, yun ang pinagagamit sa amin. So, kailangan itabi natin. Alisin natin yung pagkakaroon ng pagpaplastikan. Tayo dinisenyo ng Lord na magkakasama, na may pagmamahalan. Sabi doon, sabi ng verse 10, pagmahalan kayo bilang magkakapatid at pahalagahan ninyo ang iba ng higit ng pagpapahalaga nila sa inyo. At sabi nun sa verse 11, magpakasipag kayo. Magpakasipag tayo. Alam nyo, dun sa may tao, may nakalagay, walang tamad, sabi dun, sa Quezon. Alam nyo, sa LCF, dapat ganyan din. Walang tamad sa LCF at walang tamad sa LCF. Alam ko tayo lahat masisipag. Marahil, hindi lang ito yung time pa na ginagamit ka ng Lord. Pero baka bukas, baka mamaya, gagamitin ka na ng Lord. Kaya, kapatid, humanda ka. Kasi baka mamaya o bukas, gagamitin ka ng Lord. Kaya, mga kapatid, pwede bang sabihin mo sa iyong kalapit, humanda ka? Sige. Humanda tayo. Humanda ka. Hindi sa tatay mo, hindi sa nanay mo. Baka dahil ikay humanda, dahil may ginawa kang kaslukuhan. Humanda ka dahil isang araw, baka mamaya, ikaw na yung gagamitin ng Panginoon. So, salamat sa Panginoon kasi binibigyan niya tayo ng pagkakataon na magpakita ng pagmamahalan sa isa't isa. Not only in love, but in hope. Sabi doon sa salita ng Lord in Romans chapter 12, verse 12, magala kayo dahil sa inyong pag-asa. Magtiyaga kayo sa inyong kapighatian at palaging manalangin. The word pag-asa. Alam niyo po, kapag ang ginagawa natin ay para sa Panginoon, tiyak merong pag-asa. So, mahirap umasa kapag ang aasahan natin ay sarili natin. Mahirap umasa kapag ang aasahan natin ay ang ibang tao. Pero kapag ang inaasahan natin ay ang ating Panginoon, na andun yung tiyak, hindi tayo magkakamali ng pag-asa na ibibigay natin sa ating Panginoon. So magmahalan tayo, umasa tayo, maging matyaga tayo. Sabi doon, sa inyong kapighatian at palaging manalangin. So, ano po yung ikalawang punto sa gusto kong makita natin? Dinisenyo tayo ng Lord to worship together in spirit. Sabi po ng verse 7 sa salita ng Lord na ating binasa, para sa ikabubuti ng lahat, ang bawat isa'y binigyan ng patnubay na magpakitang nasa Kanya ang Espiritu. God designed for us is to worship together in spirit. Sabi po ng salita ng Lord in John chapter 4 verse 24, God is spirit and His worshipers must be worshipped in the spirit and in truth. Dapat nating purihin, dapat nating sambahin ang ating Panginoon sa Espiritu at sa katotohanan ng Kanyang mga salita. Amen po ba? Amen. So, hindi natin nakikita ang Panginoon. Pero isang bagay ang tiyak, mga kapatid, kasama natin ang Diyos. Kasama natin ang Espiritu ng Panginoon because God is with us. Pangako niya sa atin yan. At sabi ng salita ng Panginoon in Ephesians chapter 4, 3, make every effort to keep the unity of the Spirit to the bond of peace. Gawin natin, pagsumikapan natin na magkaroon tayo ng pagkakaisa, sama-samang sumasamba sa Panginoon through the bond of peace.
alisin natin kung meron man, salamat sa LCM, naniniwala ako, wala dito. Pero kung sakaling dumating man, huwag nating isa-isip na magkaroon tayo ng pagkakabaha-bahagi. Tayo'y iisa sa harapan ng Panginoon. Alam niyo po, kung titingnan lang natin yung mga nakaraan natin, mga nakasama natin, mga kakilala natin ngayon na hindi natin kasama, tinisend ito ng Lord para tayo ngayon na magkakasama yung gamitin ng Lord para sa pagsulong ng kanyang gawain. So, it's God designed for us to worship together in His Spirit. Sabi po ng salita ng Lord, marahil ang tanong, ano ba yung mga bagay na itinuturo sa atin ng Panginoon at ng Banal na Espiritu na gawin natin ng sama-sama upang tayo ay magkaroon ng kalakasan sa bawat isa. Katulad po ng tema na meron tayo, strengthening our relationship as brethren. Ano ba yung mga itinuturo sa atin ng Lord? In 2 Timothy chapter 4 verse 2, sabi po ng salita ng Panginoon. Sabi po ng 2 Timothy, ipangaral mo ang salita ng Panginoon. Pagsikapan mong gawin yan, napapanahon man o hindi. Limugin mo at pagsabihan ng mga tao at palakasin ang kanilang loob sa mga pamamagitan ng matyagang pagtuturo. So, inuutusan po tayo ng Diyos, ng Panginoon. At iniuutos sa atin ng Banal na Espiritu na ipangaral natin ang salita ng Panginoon. Sabi po ng 2 Corinthians 4:13, yung boldness to share the gospel. Kailangan makita sa atin dahil ito yung itinuturo sa atin ng salita ng Panginoon. Yung instruction na ibinigay sa atin ng Lord, dapat gawin natin ng sama-sama na may pagsamba sa ating Panginoon. And not only that, sabi ng Hebrews chapter 10 verse 25, napakapamilyar na verse to sa atin. Sabi na doon, huwag ninyong kaligtaan ang pagdalo sa mga pagtitipon, sapagkat sa pamamagitan ng mga gawang iyan, nakapagbibigay kayo ng kalakasan sa iba. Alam niyo po, yung presensya niyo, yung presensya ng bawat isa sa pagtitipon na ginagawa natin, mahalaga. Ang totoo po, kapag wala yung iba na nakakasama mo, parang talagang hinahanap mo siya. Nasaan kaya si kapatid na ganito? Bakit kaya ilang panahon na natin siya hindi nakakasama? Tuloy si Lana at sabi ko, nung nag-uusap kami ni Ate Nora, Mama, ilang linggo na natin hindi nakakasama yung mag-asawa. Sabi ko, oo. So, hinahanap natin ang bawat isa. Kaya huwag natin kaligtaan yung pagdalo sa mga pagtitipon. Dahil baka sa pamamagitan ng mga gawang yan, hindi ka man magsalita, hindi ka man magbigay ng iyong patotoo, wala ka man gawin, baka kapatid, yung presensya mo pala, nagbibigay na ng kalakasan sa kapatid na naandun. So, huwag natin kaligtaan. Don't give up sa ating mga ginagawang pagtitipon. Marami tayong mga ginagawang pagtitipon. Yes, hindi natin kayang umatan lahat. Yes, may mga trabaho tayo. Yes, may mga iba't ibang bagay tayong ginagawa. Pero kapatid, kapag may gusto, sabi mo, may paraan. Kapag talagang ayaw, maraming dahilan. Huwag natin kaligtaan ang pagdalo sa mga pagtitipon